Okay, mali yung na-receive ninyong item sa Lazada. Mali, or mali ang size, or may sira, or kaya hindi nyo na-receive. Ayan. So, pwede po tayo mag-request ng refund, or pwede po tayo mag-request ng return sa Lazada. So, paano nga ba gawin to? So, sa video ito mga loves, ituturo ko po sa inyo step by step kung paano natin gawin yun at kung paano agad na makapag-request tayo na hindi na natin kailangan pang dalhin doon sa opisina ng GInter or LBC ba, pwede ipipick up na lang. At then, pwede i-share ko din sa inyo sa pinakadulo ng video nito yung mag-request ng refund through isi-send agad ni seller sa Lazada wallet niyo na hindi niyo na kailangan pang ibalik yung item. Okay, so una, ang ituturo ko muna sa inyo yung step by step kung paano tayo mag-request ng return or refund ng item or pera. Okay, so una, nandito tayo sa pinaka-dashboard ng ating Lazada wallet. So click lang po natin tong receive. Yan, pag-click natin sa to receive, dito tayo kasunod mapupunta. So, dito po, wag nyo pong i-click tong order receive. Kasi bawal po yan. Kung may balak po kayong i-return or may balak po kayong i-refund, yung item, wag nyo pong i-click tong order receive. So, dito po kayo mag-click sa order refund. Sa return refund. So, pag-click natin yan, dito tayo mapupunta. Dito, hindi na available sa akin to kasi lumagpas na ng time limit yung aking pag-request, no? Lumampas na ng 2 araw yung sa akin nang bago ako nag-request ng refund. So, pag-click ko kasi dito sa I have a problem with the item received, ito po yung makikita sa return not available. So, I see. So, balik ako dito. Ito po yung available sa akin. So, pag-click ko po dito, ito po yun. So, ayan. So, select refund only items. Okay? So, refund, pwede ang re-refund dito yung item lang, hindi na yata pera o ganun. Then, dito, refund reason po, i-click lang po natin yan. Pipili tayo ng reason dito kung bakit natin ipapa-refund. Then, confirm tayo. No? Then, pag-confirm natin, dito makikita, refund. Dito, maglalagay po kayo dito ng details po. Dito, kagaya po nito. Hindi ko po na-receive ang item or mali or expired po ang item na na-receive ko. Ganon. So, mali po ang size. So, ganon. May mga rason kayo. Mali po, may sira po. Ganon. Then, ito pong pinaka-importante mga lalabs. Huwag niyo pong kakalimutan na mag-upload ng photo or mag-upload ng video. Kasi ito po yung talagang patunay na totoo ngayong ni-request nyo na totoo ngayon nire-reklamo ninyo sa Lazada. Okay, then pagkatapos po makapag-upload na kayo ng photo, makapag-upload na kayo ng video, ay mag-submit na kayo. Okay? Okay, so ang kasunod po ay yung kagaya nung pinakita ko kanina, ito po, halimbawa nag-request agad kayo ng refund, no, pagka-receive nyo sa inyong item. Ito po yung makikita ninyo. Dito makikita nyo po yung select return shipping method. Ayan. So meron po dito makikita kayong pick up, drop off or self-arrange. Ito po ay hindi po always na makikita nyo itong pick up. Kasi makikita nyo usually sa akin kasi nag-request agad ako nung isang item ko, nag-request po ako agad ng return cancel nung time na na-receive ko kagad yung item. Kaya lumabas po itong pick up na to. Pag lumampas na kasi, hindi na lalabas to. Hindi na lalabas to. So sa akin, halimbawa, nag-request na kayo agad ng pagka-receive nyo ng item. So dito, piliin nyo lang po yung pick up. Wala po kayong babayaran, additional babayaran. Wala po kayong. Maghihintay na lang po kayo na kukunin ko. Sino po nag-deliver sa inyo ng item din? Shop din po ang magpipick up ng item na rin nun. Okay, galing Lazada. So, i-click nyo po yung pick up na yan at pipili po kayo ng oras kung anong oras po ipipick up ng courier. Yun, usually po ay, kung halimbawa, kung anong oras siya nag-deliver sa iyo, yun din ang piliin ninyo. Halimbawa, nag-deliver siya ng, wala sa eksaktong oras, meron lang siyang range na, halimbawa, between 9 AM to 9 PM. So, dyan po, hintay nyo yun din kung anong oras siya dadating. So, walang exact na oras talaga kung anong oras siya ipipick up kasi marami siyang dinideliveran, di ba? Then, pagka-click nyo po dito, yan, yung bilog na yan, lalabas na yung confirm. Pagka-confirm ninyo, yan dito, i-click nyo lang po itong confirm return method. Ayan. So, dito, lalabas na itong select return na shipping method. So, dito, lalabas na ito yung details ng pag-return ninyo. Ayan. So, dito, ayan, meron din pala dito parang yung instruction. Ayan, babasahin nyo lang na make sure na yung item ay talagang maganda yung pagkaka-pack ulit. Yung label ay intact, walang klaro po yung barcode.
Ayan. So, hindi, meron dito sinasabi ipiprint na, pwede na ma-print ninyo, yung label yan, pwede naman hindi rin sa akin, hindi ko na print yun kasi hindi naman nasira yung pinaka-label niya. So, pagkadating ng pinick up na lang diretso, nung na-pick up na yung aking item, hindi lang siguro nagtagal ng within 24 hours, nag-reflect na agad sa Lazada wallet ko yung na-refund na pera. Okay? So, ganun lang po siya. Ayan. Hindi po siya nagtagal na sabing 1 to 15 days. Hindi po, wala pa siguro isang araw yun, nag-reflect na agad sa Lazada wallet ko yung pera. Okay, ang kasunod po yung ipapakita ko sa inyo, isang beses po ay nagsauli rin po ako, nag-order ako ng isang parang eyeglass. Then pagka-receive ko, ay nasira. Sira na siya ng pagbukas ko. Pinicturean ko kagad, binidyohan ko kagad, then pinasa ko muna sa seller. Pinasa ko muna yung pictures kay seller bago ako nag-request ng refund or return. No? Then, ginawa ko, so ito ipapakita ko muna sa inyo ha, yung pinaka-history niya. So dito, nag-request ako, wala pa sigurong mga 30 minutes, nag-reflect na agad sa Lazada wallet ko yung pera. Hindi ko na kailangan pang, ang sabi, no need to return na item na, hindi ko na yung hinintay pa na ipipick up or gano'n. Hindi na, pagka-send ko ng video, pagka-send ko ng picture, ay talagang nag-reflect na agad sa Lazada wallet ko. Kaya siguraduhin nyo po na pagka-receive nyo sa item, buksan nyo agad, picturean nyo agad, or videohan nyo agad kung may mga mali ang size, kung may sira, ganyan, picturean nyo ng maayos at isisend nyo muna kay seller. Ngayon, kung mag-reply o si seller o hindi, mag-request kayo ng refund. No? So, nun lang po kadali mag-request ng refund, return sa item, sa pera na mag-reflect agad sa Lazada wallet ninyo. Kung magtataka kayo saan papunta, paano makukuha yung pera, ibabalik po yan sa Lazada wallet ninyo. So, kung mag-order kayo ulit ng ibang item, ay pwede po nyong mapaggawin pambayad yung Lazada wallet ninyo na balance. Okay? So, nandito na lang po. Sana po nakatulong sa inyo. Huwag niyo po sana nakakalimutan mag-subscribe, mag-like. Okay? You're welcome.